ako sa iyo sa mahabang panahon. Amen? Ilan ho dito ang makakarelate sa kwentong ito? Tuluyang umalis yung lalaki at pagdating niya doon sa kanyang amo, sabi niya, ako'y maglilingkod sa iyo ng mahabang panahon. Ang kontrata ko sa iyo ay 20 years. 20 years na siya'y maninilbihan. Tingin kayo kay brother Jan Pambira, sana lahat ng empleyado ganito, ano? Hindi ko kukunin ang aking sahod. Ako'y maninilbihan sa iyo at after 20 years, saka ko lang kukunin ang aking sahod at iuwi ko sa aking pamilya. Wow, grabe ano? Malamang, free food sa kanyang amo, no? Kung paano po na mabilis lumipas ang 20 years, o aking amo, ito na yung end ng ating kontrata, uwi na ako, akin na ang aking sahod. Akin na. At dali-dali, malamang sa dami ng kanyang sahod sa loob ng 20 years, excited na umuwi sa kanyang may bahay. At ayan na, natupad niya ang kanyang pangako na sa mahabang panahon, napaghandaan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Until one time, nung nandun na po siya sa tahanan ng kanyang asawa, kitang-kita niya yung isang batang lalaki na sinusuklay yung kanyang asawa. Yung akmang, tatagayin niyo na yung binatang lalaki. Abay, naging tapat ako sa aking asawa sa mahabang panahon. Tapos ito, meron siyang boylet, meron siyang lalaki. Buti na lang, hindi niya tinuloy. Sapagkat yung lalaki na yon, yung pala ay ang kanilang anak. Ang story po ng patungkol sa katapatan. Bibihira po itong pangyayari dito po sa mag-asawang ito. Ito po ang ating pong topic, breakthrough, faithfulness that endures. Pag tinagalog po natin yan, katapatang nagtatagumpay at nagtatagal. Ilan po sa atin ang nagbitaw ng pangako sa ating pamilya, sa ating mga kabiyak, na ilang araw lang, ilang taon lang ang lumipas, bumitaw dun sa kanyang pangako. Na destino lang ng isang beses, wala na. Nakalimutan na. Nakalimutan na yung kanyang sinumpaang pangako. But the breakthrough, faithfulness that endures, dito po tayo matuto, dito po tayo makakakuha po ng aral kung paano po tayo magiging matapat. No, hindi lang basta matapat, no? Katapatang nagtatagumpay, katapatang nagtatagal. Amen? Praise God. Isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Makibukas po kayo sa akin in the book of Matthew, chapter 24, verse 1 to 13. Bibilisan ko po para hindi mabagal. Ayan. Jesus left the temple area and was walking away. But his followers came to him to show him the temple's building. He asked them, "Are you looking at these buildings? The fact is, they will be destroyed. Every stone will be thrown down to the ground. No one stone will be left on another." Verse 3, later, Jesus was sitting at a place on the Mount of Olives. The followers came to be alone with him. They said, "Tell us when these things will happen." And they will happen. Ayan. And what will happen to prepare us for your coming and end of time? In verse 4, Jesus answered, "Be careful. Don't let anyone fool you.
Many people will come and use my name. They will say, I am the Messiah. And they will fool many people. Verse 6, you will hear about wars that are being fought. And you stories about other wars beginning. But don't be afraid. These things must happen before end comes. Nations will fight against other nations. Kingdom will fight against other kingdoms. There will be times that there is no food for people to eat. Wow. And there will be earthquakes in different places. These things are only the beginning of troubles, like the first pains of a woman giving birth. Then you will be arrested and handed over to be punished and killed. People all over the world will hate you because you believe in me. During that time, many believers will lose their faith. They will turn against each other and hate each other. In verse 11, mabilis na po. In verse 11, kapatid, yan. Many false prophets will come and cause many people to believe things that are wrong. There will be so much more evil in the world that love most believers will grow cold. And ito po in verse 13, but the one who remains faithful to the end will be saved. Sabay-sabay po natin basahin yung verse 13. But the one who remains faithful to the end will be saved. Ang Diyos po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang pong makapangyarihang salita. Dakilang Diyos, to you, Lord, I come and entrust to you, Lord, this message. Anoint your servant, Lord God. I humble myself before you. You alone be glorified, Lord, in our midst. Hindi po ako mag-aangkin ng anumang kalwalatian, anumang glory, Lord, for all glory belongs to you. Entrusting to you, Lord God, this teaching, this message, Holy Spirit, be the great teacher in our midst. In Jesus' name, amen, amen. Isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Praise God, praise the Lord, praise the Lord. Ang ating pong subtitle ngayong umaga with our team, Breakthrough Faithfulness That Endures, meron po tayong title, Remain Faithful Till the End. Sabihin po natin sa ating mga katabi, Remain faithful till the end. Manatili kang tapat hanggang sa huli. Yan, amen? Praise God. Yung sa iba, wag po natin gawin mabigat itong mensahe na ito. Ano po? Let's enjoy the message na gustong ibahagi ng Lord ngayong umaga. Amen? Gusto ko po sabihin sa inyo na every week ang daming nangyayari, no? In this world na walang kasiguraduhan. Ano po? Kabi-kabilaan ng gyera, yung aking pong binasa. Kabi-kabilaan ng away, bansa against bansa, no? Family against family. Ayan. Leaders against leaders. Yung akala mo, best friends. Bandang uli naghiwalay. Dahil po sa in this world, namumuhay po tayo in this world na walang kasiguraduhan. Amen? There is only one, no? Gusto ko pong sabihin sa inyo, ang katabi mo ay pwedeng maging unfaithful sa iyo. Ang bawat isa ay magiging, kapatid sa kapatid, magiging unfaithful in the coming days. But of course, there is only one that will remain faithful. That is our God, our Lord. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Katulad po ng aking pong panimulang kwento, panimulang introduction na story kanina, how the wife, kung paano niya natagalan yung 20 years, abay, namatay na yata yung aking asawa. 20 years,
walang nagpaparamdam, ni hindi man lang umuwi. Tapos yung asawang lalaki, maybe 20 years na hiwalay sa kanyang asawang babae, abay, hindi naman alam ng aking asawa. No? Wala namang, hindi pa uso yung marites noon. Pwede kong gawin yung gusto kong gawin ngayon. Pwede sabihin ng lalaki yun, di ba? But of course, doon po natin nakita yung kwento ng katapatan ng isang mag-asawa. Bibihira pong kwento yon, no? Isang pambihirang kwento. No, yung babae naghintay ng 20 years hanggang sa dumating. Dumating ang kanyang asawa. Natupad niya ang kanyang pangako. Natupad niya ang kanyang pangako sa kanyang asawa na magiging matapat siya sa kanyang asawa. Amen? In this world, kung paano po na kabi-kabilaan po ang kaguluhan, pwedeng sabihin natin, tapat ako sa simula, ewan ko sa susunod na linggo. Amen? Marami ang nagsabing magiging matapat. Even in this country, no, meron ho yung elementary pa lang tayo, tinuturuan na tayo magtaas ng kamay, panunumpa sa ating pong watawat. Amen? But everyone, hanggang bibig lang yun. Amen? Even yung mga nagtapos sa PMA, sa PNPA, meron silang sinumpaang pangako sa bansa. Maglingkod ng buong katapatan sa bansa. Pero alam ho natin ang kwento, hindi lahat ay natutupad. Amen? Faithfulness is not proven by how we start, but how we finish. No? Ang katapatan po ay hindi mo pwedeng ikaw ay tapat, no, sa simula. Ang katapat, masasabi mo lang ikaw ay tapat hanggang sa dulo. Pag ikaw ay nandun na po sa dulo, pag natapos mo na, pag nangyari na. Amen? Yan po ang faithfulness. Many begin with excitement. Nung ako'y nakakilala, si Brother John, init na init nung ako'y nakakilala sa Panginoon way back 2002. Ay, Brother Fords, gusto ko mag-full-time na. Iwan ko na yung pag-aaral ko, mag-full-time na ako. Dahil excited po ako. No? Excited po ako. No? Yan. But only those who continue walking with God through trials. Pag ikaw na ay dumaan na sa pagsubok, dumaan na sa season of delays, ay, bakit parang bingi yata ang Lord sa aking dasal? Yan, temptations and sufferings will experience the fullness of God's reward. Only those who continue to walk. Ilan ho sa atin, marami ang nagsimula, marami ang nauuna na nahuhuli. Marami ang nahuhuli na nauuna. Nakukuha ba ninyo? Marami ang nauuna na nahuhuli. Bakit? Hindi nila na napagandaan yung trials. Hindi nila napagandaan. Dumating ang pagsubok sa kanila, nawala na yung katapatan nila sa Panginoon. Amen? Ilan lang ho ang nakita po natin. Ilan lang din po ang nagpapatuloy na maging matapat sa Panginoon despite of trials, despite of delays, despite of temptations. Amen ho ba? Hello? Tatlong mahalagang punto po na gusto ko pong i-share sa inyo ngayong umaga. Mabilis lang po ito. Number 1, faithfulness is tested through endurance. No? Ang katapatan, masusukat ang katapatan, no? Sa pamamagitan ng iyong kung paano ka naging mapagtiis. No? True faithfulness continues even emotions are weak. In Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in steward that a man be found faithful.
Ito po ang sulat ni Apostol Pablo, no? It is required. Ang tinitingnan ng Lord sa mabuting katiwala, sa isang katiwala, siya'y matagpuan, siya'y makita na isang tapat. Amen? Second Corinthians 4 verse 2. Ito po, in the book of Revelation, sabi niya, "Be thou faithful unto death, and I will give you a crown of life." Gusto ko pong sabihin sa inyo, maging matapat tayo hanggang kamatayan, ibibigay ng Diyos ang korona sa atin. Amen? Ilan ho sa atin ang gustong magpatuloy, ang mangangako na magiging matapat pa rin sa Lord? Hello? Kahit anong pagsubok ang dumating, mananatili siyang tapat sa kanyang Diyos. Hello? Gusto ko pong i-emphasize Galatians chapter 6 verse 9. Children of God, mga tatay, mga magulang, mga anak, let us not weary in doing good. Yan. Galatians 6:9, let us not weary in doing good, for in due time you will reap a harvest of happiness. Napakaganda, nakalipas last Sunday, ipinagdiwang po natin yung Mother's Day. And tingin po kayo mga nanay, we acknowledge yung effort ninyo mga nanay. No, wala ni isa ang nabura sa puso ng Lord doon sa mga effort ninyo bilang mga nanay, bilang mga magulang. Ang sabi po ng Lord, wag lang tayong tumigil. Wag tayong manawa na gampanan ang ating pagkatawag sa pamilya. Wag tayong manawa na gumawa ng mabuti sa ating pamilya, sa ating kapwa. For in due time, you will reap a harvest of happiness. Aani din po tayo ng kagalakan. Makikita natin, ang lahat ay aayusin ng Lord. And ito na ang regalo. This will be the reward of your faithfulness sa pamilya, faithfulness kay Lord. Amen? God never promised an easy journey. Hindi po bed of roses sa pagiging born-again Christian. Hindi niya pinangako na pag ikaw ay na born-again Christian, pag ikaw ay naging born-again Christian, lahat ay magiging maayos sa buhay mo. Where in fact, sabi ng Lord, in this world, you will have trouble. Sa mundong ito, makakaranas ka ng kapigatian. Yun po sinabi ng Lord. Si Lord mismo nagsabi doon sa Matthew chapter 24, yung sinabi ng Lord, yung pangitain na mangyayari in the future before His second coming. No? Magkakaroon ng famine all over the world. Magkakaroon ng tagutom. Maglalaban ang bawat bansa. Magkakaroon ng kaguluhan. Yung pagtaas ng diesel, hindi pa ho yun ang worst. Yung paglalaban-laban ng bansa, hindi pa yun ang worst. What about kung wala nang makain ang ating pamilya? Pero hindi nagbibiro ang Panginoong Hesus, mangyayari at mangyayari yun. Gusto ko pong sabihin that verse 13 na ating pong sama-samang binasa, only those, yun lang, yung mga nagtiwala, na natiling tapat kay Lord, yun lang ang maliligtas. Ay, nananakot ka na, Brother John. Nananakot ka na. Gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi natin may pagmamalaki in the coming days, in the second coming ng Lord. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang laman ng iyong bangko. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na ikaw ay merong maraming pera sa iyong vault. Bakit? Sa darating na panahon, wala nang kwenta ang pera. Sa darating na panahon, hindi mo na pwedeng sabihin, bibili ako ng bigas, ito ang pera. Hindi, wala nang kwenta yan.
Alam mo yung titingnan ng Lord in the coming days, in the second coming ng Lord, patibayan. Ha? I-screen, lalabas ang tunay na Kristiyano, lalabas ang tunay na mananampalataya ni Kristo. Sapagkat marami, in that chapter 24, sinasabi doon, marami. Gusto, ibalik mo nga doon sa verse 12, kapatid. Marami ang ipagkakalulo ang Panginoong Jesucristo. Of course, ganun din. Wala nang kwenta. Sarili mo na lang iniisip mo. Many false prophets will come and cause many people to believe things that are wrong. Yan. There will be so much more evil in the world that the love of most believers will grow cold. Mawawala na yung pagmamahal mo, yung init ng pagmamahal mo. There is so much evil. Alam niyo yung, sabi ko wala nang kwenta yung pera. Yung, para makakain ka lang, ipupusta mo na yung buhay mo. There is so much evil in the world that the love of most believers, even most believers, hindi po ito, gusto ko po sabihin sa inyo, wala pong ibang nagsabi niyan, ang Panginoong Jesucristo mismo. Pero ang sabi niya in verse 13, but the one who remains faithful, yun lang po yung maliligtas. Grabe, no? Pero gusto ko po sabihin, sa sarili natin lakas, pwede rin sabihin, hindi ko kaya maging matapat sa Lord. Maging matapat nga sa aking asawa, hindi ko kaya, kay Lord pa kaya. Hindi ko po, si brother dyan, hindi ko ho pwedeng ipagmalaki sa inyo. No? Wala akong may pagmamalaki sa inyo pong harapan. Darating po yung time na kayo po ay masubukan, madaan sa testing. Ito na ang istorya ng pagiging matapat. Sapagkat ang iyong lingkod, ang brother John din ay nasubok sa pagkakataon na kung paano ko papatunayan yung katapatan ko sa aking asawa, sa aking Diyos. Only by grace. Only by the grace ng Lord, tayo po lahat ay ni-restore, tayo po ay binigyan ng pangalawang pagkakataon ng Lord. Amen? Hindi rin po ako naging matapat. Hindi ako 100% na naging matapat sa aking asawa. At yung pagiging unfaithful ko sa aking asawa, of course, pagiging unfaithful sa Lord. Pero kung paano ko po tahasang sasabihin sa inyo, grace lang ng Lord na tayo po ay nabigyan po ng pangalawang pagkakataon. Napagtanto po natin ang mga pagkakamali na nagawa natin. Amen? Tayo po'y nanumbalik sa Panginoon. Yan. Faithfulness is tested through endurance. Kaya mo bang tiisin ang mga bagay na yan? Abay, brother John, wala na akong makain, wala na makain ng pamilya ko, kaya nagnakaw ako. Hindi ko pwedeng tiisin ang gutom, brother John, nagnakaw ako. Pwedeng sabihin nyo, that will happen in the future. That will happen bago dumating ang Panginoon. Amen? When pray, ayan, yung bang, ang tagal-tagal mo, Lord, sumagot sa aking panalangin. Hindi ko na maantay. Sabi mo, you will supply all my needs. Lord, nandyan na oh. Nandyan na yung manok ng aking kapitbahay. Yan na siguro yung katugunan. Ha? Na-tempt na tayo. Amen? True faithfulness continues even when emotions are weak. Even when our emotions are weak. Pag mahinang-mahina na tayo, pag ikaw ay, pag sinundan mo ang buhay ng katapatan, magiging matapat ka kay Lord. Magiging matapat ako sa iyo, Panginoon, kahit anong mangyari. Tingin kayo kay brother dyan, yung kwento po ng isang mother na talagang faithful tither sa Panginoon. Nakwento ko na sa inyo minsan ito, na yung meron siyang
inahin ng baboy. Sabi niya, Lord, i-bless mo ang pinagbubuntis ng aking baboy. Gawin mo yung 10. Tiglima tayo, Lord, tiglima. Sa'yo 5, sa akin 5. Hello? Matawa kayo sa kwento, ipinanganak nga yung baboy, lumipas yung 10 talaga ang katugunan ng Lord, 10 ang lumabas. Lumipas ang 1 week, namatay yung 5. Sabi ng babae, sabi ng nanay, Lord, kinuha mo na yung sa'yo, akin na tong 5. No? Nasaan ang katapatan doon? Nasaan ang faithfulness doon? Ha? Faithfulness. Yan. True faithfulness, ang totoong katapatan ay nagpapatuloy. No? Anumang sitwasyon sa ating pong buhay. Amen? Ang totoong katapatan ay magpapatuloy. Anumang sitwasyon sa ating pong buhay. Do not quit because of hardship. Huwag tayong sumuko. Trials are not signs that God abandoned you. Ang mga pagsubok, ang mga kabigatan sa atin, hindi po yan signal, hindi po yan senyales na ang Diyos ay malayo sa iyo, ang Diyos ay pinabayaan ka. Sometimes, they are proof that God is building endurance in you. Amen? Matuto tayo kay Joseph. Kay Joseph na nga lang na meron siyang, yung katapatan niya kay Lord, talaga naman mula pagkabata. And yet, nakakuha naman siya ng ng salita, ng promise kay Lord na magiging sa panaginip niya napakaganda yung kanyang future. Pero kung paano po na parang hindi totoo yata yung mga panaginip ko kay Lord, yung pangungusap ng Lord sa akin. Parang pinabayaan yata ako ng Lord. Pwede niya sabihin na ganun eh. Kasi parang pinagbagsakan siya ng langit. No? Ibig sabihin, parang abandon siya. Ang pamilya niya, binenta siya. Ang pamilya niya naging malupit sa kanya. Pero pinili ng Joseph na maging matapat kay Lord anuman sitwasyon ng kanya pong buhay. Amen? And the rest is history. Amen o ba? Yan. Si Brother John po ay hindi pa ako nakakatakbo ng marathon. Half marathon natakbo ko na. 21 kilometers. No? Hindi ko nakuha yung medalya nung nandun po ako sa unahan. Doon po sa dulo. And no matter how you start yung takbo ng half marathon, naglakad ka man, nagpetiks-petiks ka man, basta natapos mo yung takbuhin na yon, you will be crowned finisher. 21K finisher, 42 kilometers finisher. Ganon din po sa ating pong takbuhin in our Christian life. Amen? Matagpuan nawa tayo, madatnan nawa tayo ng Lord na nagpapatuloy sa Kanya. Kung ikaw yung napapagod bilang sa iyong pagsunod kay Lord, baka pwedeng lakad-lakad muna ako. No? Hindi naman bawal na ikaw ay hindi naman lingid na ikaw din ay makakaranas ng panghihina, ng kapaguran. Si Brother John, meron yung time na kailangan ko pumunta ng life group sa Liwan. Meron yung time na, Lord, baka pwede magpahinga muna ako. Lord, baka pwede, please. Baka pwedeng wag mo na ngayon at gusto kong magpahinga, lumanghap magkaroon ng matulog ng 2 oras at ma-energize. Yung mga bagay na yan ay nauunawa ng Lord. Amen? Yung mga bagay na yan ay nakikita ng Lord yung ating pong kapaguran. But of course, if we, kapag tayo po'y nanatili sa Kanya, the Lord will renew our strength every day. Amen?
Magigising po tayo sa bawat umaga. Lord, salamat, pinalakas mo muli ako. Amen o ba? Huwag ka lang malayo sa Panginoon. Lord, bahala ka muna dyan. Magpapakalayo muna ako. Lord, baka pwedeng 2 taon tayong hindi mo na bati. No? Gusto kong i-drive muna yung sarili kong buhay. No? Pagod na ako sa ministry, pagod na ako sa pagganap ng tungkulin sa church. Ay wala. Ang sabi ng Lord, for apart from me, you are nothing. Apart from me, ikaw ay miserable. Amen? Kaya lang po tayo nagiging mabunga dahil siya ay kasama natin. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Faithfulness requires, number 2, faithfulness requires daily commitment. No? Meron po tayong daily commitment. Ano po yun? In Luke chapter 9 verse 23, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily. Take up his cross daily. Maalala niyo yung kwento ko na si Brother John, nakakain ng ipis sa isang restaurant. Every day, alam niyo yun, makaka-encounter ka ng different scenario sa buhay mo na kapag ikaw ay malayo sa Panginoon, abay pwedeng mawala ka, madisbalanse ka. But if you stay connected kay Lord, anuman ang mangyari sa buhay mo that day, Lord, thank you. Magagawa mo pa rin purihin ng Lord. Amen? Magagawa mo pa rin pasalamatan ng Lord sa kabila ng sitwasyon mo sa araw na yan. Amen? You must take up your cross and follow Him. You must take up His cross daily. Hindi po sinasabi dyan na sa susunod na taon na lang, ikaw ay magiging tapat. Gusto ko po sabihin sa inyo na ang Lord inihahanda niya ang puso. Once you stay connected, paggising pa lang sa umaga, Lord, ikaw ang driver ng buhay ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mangyayari sa maghapon na ito, kalooban mo, magpapasalamat ako sa iyo. Magagawa mong pasalamatan ng Lord anuman ang pagsubok sa araw na yan. Amen? Si Brother John nahulugan ng bakal sa kanyang crane. Akmang babagsak sa kanyang bumbunan. Pero hindi lumusot yung bakal, yung pang 6 tons na bit-bit na bakal. Siguro yun, mga nasa 1 kilo ang timbang niya. Pero hindi lumusot sa salamin. Pwedeng maghinanakit ako doon sa nagtali eh. Pwedeng sabihin ko, kasalanan mo yan. Pwedeng maghinanakit ako, basag kabago-bago ng sasakyan ko, basag. Pero, alam mo yun, ang being faithful kay Lord, being grateful kay Lord, Lord, I praise you. Thank you, Lord, for your saving grace. Salamat, Panginoon, niligtas mo ako. Meron man akong helmet dito. Yan, hindi kasiguraduhan yung helmet niya. Malay mo, binili ni Jonah, local. Di ba? Pero I thank the Lord, yung salamin na yun, hindi lumusot yung bakal. Amen? Magpapasalamat tayo kay Lord. Amen? Wala hong ano yan eh. Ang puso na parating magpasalamat kay Lord, ayan, yung sasakyan ko dyan, pinarada ko kanina, naatrasan niya yung plant box. Sabi ko, Lord, thank you. Di man ako nagalit na, nagasgasan yung sasakyan ng asawa ko. Pero hindi naman, konting dent lang. Pero hindi tayo naghihinakit doon. No? Hindi tayo naghihinakit anuman ang mangyari. Amen. Isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Praise God, praise God. Matthew chapter 25 verse 21, His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Ito po ang inaasam po natin na marinig in the coming, sa dulo ng ating lakbayin. No? Ito yung gusto natin marinig.
Well done, my good and faithful servant. Here is your prize. Ito ang iyong premyo. Amen? Hello? Yan ang asamin natin na marinig. No, because of our faithfulness, we will receive our reward sa ating pong Panginoon. Amen o ba? Hello? Pray without ceasing. Thessalonians chapter 5 verse 17. Yan. Pray without ceasing. Manalangin tayo. Every day we pray. Every day mananalangin tayo para sa ating pamilya, para sa ating pong bayan. Huwag po tayong manawa, ang Diyos po ay hindi po nagbabago. Mananatiling tapat siya sa kanyang pangako sa atin. Tingin kayo kay Brother John. Abraham was promised. Pinangako ng Diyos kay Abraham. Ang dami ng bilang ng bituin sa kalangitan, ganun ang dami ng bilang ng iyong lahi. 75 years old, pangakuan na ganun karami ang magiging bilang ng kanyang lahi. Pero ano ang ginawa? Ano nangyari? Naghintay pa si Abraham ng 25 years. Pagdating niya ng 100, saka pa lang natupad. No, nagbuntis ang kanyang asawa. Amen? Kung siguro si Abraham, Lord, ano ba? 75 na ako, oh. Sinungaling ka naman eh, Lord. Pwedeng hindi na naging matapat si Abraham. Pero naging matapat ang Abraham sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. No? Hindi kailanman naging bingi ang Lord. Hindi kailanman nakalimot ang Lord sa kanyang pangako kay Abraham. Amen? Ganon din po sa atin lahat. Tingin kayo kay Brother John. In the book of Titus, sinasabi doon, meron lang hindi kayang gawin ng Lord. Ano yon? Hindi niya kayang magsinungaling sa kanyang pangako sa atin. Yun yung hindi niya kayang gawin. Hindi niya kayang magsinungaling kung ano pinangako niya mangyayari. Amen? And of course, matuto tayong mag-antay, matuto tayong manalangin. Wala tayong panalangin, no, na batay sa kalooban ng Lord na hindi niya kayang ibigay. Amen? Pwede natin sabihin, Lord, imposible. No? Sa mahabang panahon na nalangin tayo, Lord, ipagkaloob mo ang napakagandang templo para sa JILN Relay. Hindi naman naging bulag ang Lord, hindi naman naging bingi ang Lord para hindi niya tuparin yun. Meron lang tinatawag na season of waiting. Kung paano po na inayaan ng Lord na, sige, malubog muna kayo dyan, matafog labit yung instruments no ira. Makitaan ko kayo na kayo'y nagkakaisa. The season of waiting, titigil at ipagkakaloob ng Lord yung kanyang kasagutan sa ating panalangin. Amen? Praise God. Hindi tayo tumigil sa pananalangin. Hindi tayo tumigil sa paglapit sa Panginoon. No? Faithfulness is not built in one big moment. Hindi basta-basta, hindi one day event lang. Amen? It is built through daily obedience. Yung ating pong araw-araw na pagsunod sa Panginoon. Every prayer, every act of worship, every quiet sacrifice matters to God. Amen? Ang kailangan po ay consistency. Amen? Consistency creates spiritual strength, not based on emotion. Kasi pag based on emotion, Lord, hindi ka nakinig kahapon sa akin. Hindi mo na ako mananalangin, hindi mo na ako lalapit sa iyo ngayong araw na ito. Sabi ko nga, it's not based on emotion. No? Dapat consistency, everyday, makikipag-commune tayo kay Lord. Stay faithful in the small things. Paggandahan po natin, una yung panalangin, prayer. Magbasa tayo ng salita ng Lord. Our daily bread. Yan. Serving others. Worship and obedience. Ayan po ang manatili po tayo, makita nawa tayo na tapat sa bagay na ito. Tapat sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Lord,
paglingkuran ang ating kapwa, sumamba at sumunod. Amen? Great falls usually begin with small compromises. Gusto ko po sabihin sa inyo, alalahanin ninyo, pag, pag isang araw na hindi ka manalangin, yung maghapon mo magiging miserable. Amen? Wag mong i-compromise na hindi manalangin. Dapat every day kailangan manalangin ka kay Lord. For apart from Him, you are nothing. Maging connected tayo kay Lord every day. Amen? Praise God. Katulad po ng isang faucet, ayan, pag may patak-patak na ganyan, pag ang prayer mo nawala, ayan, ganun din yan, magiging parang container, pag inayaan mo yon na magiging container yung faucet na yon, no? Your life will be miserable. Pag everyday nasanay ka na wala ng prayer, wala ng reading ng word, ang mawala ang lahat ng yan, your life will be miserable. Hindi po yan, kumbaga, hindi po nakakapagtataka na everything sa buhay mo ay magiging chaos. Hello? Pangatlo, dito po ako magtatapos. God rewards those who remain faithful. Pinagpapala ng Diyos, yun lang pong nanatiling tapat sa Kanya. Yun pong ating po nabasa kanina, Matthew 24 verse 13. God sees every unseen sacrifice, every tear, every prayer, and every battle you endure. Heaven rewards faithfulness, not popularity. Amen? Gusto ko pong sabihin sa inyo na napakaganda na manatili tayong tapat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Amen? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Timothy chapter 4 verse 7. Ayan, gusto nyong marinig yan. Lord, natapos ko ang lakbaying ito. Nanatili ako sa inyo. I have kept the faith. James 1:12, blessed is the man that endureth temptation. Amen? Gusto ko pong sabihin sa inyo, pag napaglabanan nyo, napagtiisan ninyo, katulad po ni Joseph, napagtiisan niya, tiniis niya ang lahat ng kanyang karanasan, lahat ng pang-alipusta sa kanya, tiniis niya yun. And masasabi natin, pinrepare siya ng Lord, no, with that reward, naranasan ng Joseph ang supernatural increase. Gusto niyo bang maranasan ng supernatural increase? Remain faithful kay Lord. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa ating po, Panginoon. Hindi po bulag ang Lord na hindi niya nakita ang iyong mga paghihirap. Nakita niya kung paano mo pinagtiisan ang inyong biyanan. Nakita niya kung paano mo, nanay, pinagtiisan ang iyong asawa, ang iyong mga anak. Nakita ng Lord yan. Nakita ng Lord si Pastor Pearl, ang kanyang pag-iyak every day dito sa altar. Nakita ng Lord every tears, every prayer, every battle sa kanyang ministry. Nakita ng Lord. And that's why the Lord pinagpala ang isang Pastor Pearl. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa ating po, Panginoon. Bibihira po yung tibay. Sabi nga, pwede naman si Pastor Pearl, tinahak niya ang kagustuhan ng kanyang pamilya, maging yung plano ng kanyang pamilya for a better income. Pero mas pinili ng pastor na maglingkod kay Lord, magtiis sa atin lahat, no? Magtiis sa bawat ugali natin lahat ng kanyang mga anak. Hindi po nasikreto kay Lord yun. Hindi po nabura sa paningin ng Lord. And that's why our dear pastor, binless siya ng Lord. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Huwag natin isipin na baliwala yung ating pong mga pagod. Even when people do not recognize your faithfulness, God does. Kahit
Kahit sabihin natin, walang nakakakita sa iyong ginawa. Alam niyo po, gusto ko pong ikwento, pero hindi po sa wala pong halong pagmamataas. May mga bagay na magagawa tayo na alam mong imposible pero magagawa mo. 2 weeks ago, naging challenge sa akin kung paano ayusin yung CR. Bumili ako kasi may event dito na napuno yung CR natin. Bumili ako sa Shopee ng chemical, ilalagay mo lang, bababa. Pero talagang punong-puno. Hindi po umubra yun. Gusto ko po sabihin sa inyo, all things work together for good. Ipinadama sa akin ng Lord, may mga bagay na kaya mong gawin na kahit imposible. Si brother dyan, bumili ng 2 suction, yung pang-press. Lord, itong mga bagay na pinapagawa mo sa akin, beyond my limitation, pero magagawa ko to. Yung bang hindi ka mandidiri, hindi mo kakawaan ang sarili mo. Ginagawa mo yon dahil sa pagsunod mo kay Lord. Abay, naging parang napakadali sa akin na nung ginamit ko na yung pang-press. Abay, lumusot. The Lord is good, dire-diretso. Bumaba lahat. Amen? Sabi ko, Lord, hindi ko naman to ginagawa sa bahay. Pero kaya kong gawin, Lord. Pero, totoo yun, very challenging part ng isang anak ng Diyos na hindi siya pumipili ng kung anong kanyang gustong gawin, kundi gustong iparanas ng Lord sa kanya. Hindi ko po binababa yung sarili ko, no? Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, kaya kong ibaba yung sarili ko sa pinakamababa, masunod lang ang pinapagawa ng Lord. Amen? Hindi po ako nagpaparinig, pero gusto ko pong sabihin sa inyo, natutuwa tayong gawin ang mga bagay na ipapagawa ng Lord sa atin. Amen? Isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Thank you, Lord. Hindi man nakita ni Pastor. Kasi nasa ibang lugar siya. Pastor, naglinis ako ng CR. Hindi ko naman pwede sabihin sa kanyang Pastor, okay na. Alangan na may report ko sa kanya. No? Pero tanging ang Lord lang ang nakakakita. Tanging ang Lord lang ang nakakaalam. Amen o ba? Thank you, Lord. Huwag tayong maghanap ng recognition, mga kapatid. Huwag kang maghanap porque ikaw ay hindi lang pinansin ni sister o ni pastor. Huwag kayong maghanap ng recognition. Recognition. Sabi nga doon, this is not about popularity. This is about God. The world honors success. This world honors success. But God honors yung mga matatapat na kanyang mga anak. God honors endurance. Mapagtiis itong anak ko na ito. Amen? Huwag kang maghanap na yung pangalan mo ay hindi mabanggit ni pastor. Sabi ko nga, pastor, ako sana dyan, bakit ikaw naman ang nandyan, bakit iba naman nilagay mo? Mga bagay na pinapagawa ng Lord sa atin, no? Magpapatianod lang tayo sa kagustuhan ng Lord. Maging tapat lang tayo kay Lord. Amen o ba? Ito, last na po. Magwawakas na po ako kasi 8:18 na po yon. Tingin kayo kay Brother John. Kung paano po, sino po hindi nakakakilala kay Noah? Si Noah na kinommission ng Lord na mag-build po ng barko gawin mo to, ito ang sukat, ito ang laki niya. Hindi naman ginawa ni Noah ng isang araw lang yun, Brother James. Ilang taon? 70 plus years. Yung iba nagsasabi, 120 years. Ginawa yung barko na yon. And many people, wala. Nababaliw ka na, Noah. Ano yung pinaggagawa mo? People
Pwedeng sabihin ng ibang tao sa atin na, bakit ka dyan, Brother Jan? Bakit mo ginagawa mga bagay na yan? No? Bakit ka nagtitiis dyan? Pwede kay Pastor Paul, nakarinig ng ganun eh. Bakit mo pinagtitiisan ng mga gusgusin ng mga bata na yan? Pero itong si Noah nagpatuloy. Alam ho natin ang kwento, naging matapat si Noah. Naging matapat ang Noah kay Lord. At kung paano po, meron po ako bagong napag-aralan. Kung paano po yung barko na yon, magpapagawa ang Lord ng barko pero walang manubela. Pwede questionin ng isang Noah yun eh. Ay, hindi, paano ba to? Walang manubela, maglalagay ako ng manubela. The time na dumating po ang malawakang and the great flood ng history. This is the time na yung pamilya ng Noah ay naligtas. And the time na wala sa kanya yung control. Wala sa kanya yung control ng barko. Magpapatianod lang siya saan siya gustong dalhin ng Lord. Wala kay Noah yung control. Walang remote control din dun. Walang manubela, walang cambio, walang brake. Basta kung saan siya dalhin ng alon, ng agos, dun siya. Well, church, my dear JIL and Relay family, kung paano po si Noah na pinagpala ng Lord, sinave ng Lord, nawa ganun din po tayo. Ang buhay natin na to, wag natin sarilinin. This life is not ours, kay Lord to, kay sa Diyos natin to eh. Tinubos na ito ng Lord, and therefore, magpapatianod lang tayo sa gustong ipagawa sa atin ng Lord. Amen? Wag na tayong pumontra. Sometimes, Lord, dito muna ako. Lord, akala mo, ikaw ang talagang driver ng buhay mo. Pero our great driver, our Lord Jesus. Amen? Makita nawa na tapat tayo sa pinapagawa ng Lord sa atin. Walang malalagas. No? We are praying na in the coming years, ang bilang ng JIL and Relay, no, kasama po kayo, no, mafulfill po yung 2,500 attendance dito po sa JIL Church and Relay. At kasama po kayo doon dahil kayo po ay mga kakasangkapanin ng Lord, magiging tapat kay Lord, makita ng mga tao ang iyong katapatan, at dahil doon, meron po tayong maaakay. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Huwag po tayo ma-distract. Ano man ang mangyayari ngayon, bukas. The Lord is good. The Lord is faithful. He will remain faithful sa Kanya pong pangako sa atin. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, God. Kung meron man tayong reflection sa araw nito, pwedeng ang tanong natin, am I still faithful when life becomes difficult? O hindi, wala pa ngayon, hindi ko pa nararanasan yan, Brother John. Manatili kaya tayong tapat pag dumating po ang mga pagsubok sa ating pong mga buhay. This is our reflection this morning. Makita nawa ng Lord ang katapatan natin sa gitna man ng mga pagsubok, sa gitna man ng mga dumarating na problema sa ating po mga buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Let's just allow the Lord to commune. The Lord is faithful. He will remain faithful sa atin. The Lord rewards your faithfulness, my dear JIL and Relay family. Pinagpapala ng Lord ang mga matatapat sa Kanya. Makita ng Lord na kayo'y matapat hanggang sa huli. We will remain faithful until the end. Oh, Jesus, have your way. Only those who are faithful, they will be saved, Lord. This is your word.
This morning, God, narinig po namin, Panginoon, ang mensahe mo patungkol sa katapatan. Ano man, Panginoon, ang mga dumarating, ang darating pa sa amin ng mga pagsubok. Allow your people, Lord, to receive their reward because of their faithfulness. We will remain faithful, Lord. Mananatili po kaming tapat na ginaganap ang iyo pong pinapagawa sa amin. No questions, no reservations, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's sing. Let's honor the Lord with our worship, with our song. Yes, Lord. You see me through the seas Over me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Through it all. We thank you, God. We thank you, Lord, for your faithfulness. Though we are unfaithful, Lord, you remain to be faithful. Pinatunayan mo, Panginoon, sa iyong mga anak, you remain faithful, Lord, despite of our unfaithfulness. Salamat, Panginoon. Allow us, Lord, to be faithful to you. Breakthrough faithfulness that endures. Magkaroon po kami ng katapatang nagtatagumpay. Katapatang nagtatagal, Panginoon. In our life, Lord, ito pong lakbayin namin, Lord, in our Christian life. Sa amin pong pagsisimula, maybe kami po nagsisimula pa lang. Maybe nasa kalagitnaan po kami. Malayo po kami sa finish line. Give us, Lord, strength, Lord, to endure. Bigyan mo po kami ng lakas, Panginoon, na matapos ang lakbaying ito, Panginoon. Matagpuan mo kaming tapat, madatnan mo kaming tapat, Panginoon. Lord, sa pagkakataon na kami po'y nakakaranas po ng kahinaan o ng panghihina, palakasin niyo po kami, Panginoon. Sa time, Lord, na nangangailangan po kami ng comfort, or even, Lord, kasagutan sa amin pong matagal na pong tanong, o yung mga gumugulo sa amin pong mga isipan, Lord, please, comfort us. Mangusap ka po sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, pakahawakan mo po ang amin po mga buhay, ang lakbayin namin na ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon. Hindi man po, Panginoon, biro ang amin po mga tatahakin. Lord, magagawa po namin maging matapat na lingkod mo dahil sasamahan niyo po kami, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na sa bawat panalangin namin, Panginoon, o matatagal na naming panalangin, Lord, sa mga darating na araw, ibibigay at i-deliver mo ang kasagutan sa bawat panalangin namin. We claim, Lord God, hindi po kami titigil. Hindi po kami, Panginoon, titigil sa pananalangin. Lord God, salamat po, Diyos, sa patuloy mong gagawin at gagawin pa sa buhay ng bawat isa sa amin, maging po sa ministeryo ng Jesus is Lord Church,
worldwide ministry na ipinanganak sa iyo pong puso. Salamat po sa pagkakataon na ito na amin pong kami po'y nagsama-sama, Lord, na aralin, Panginoon, pagbulay-bulayan ng iyong salita. In delivering your word, Lord, salamat na ihayag ang iyong panibagong kapahayagan ngayong umaga. Lord, selyuhan mo ang bawat salitang aming narinig ngayong umaga sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila in Jesus' name. Amen, amen. Praise God. Amen. Are we blessed? Are we blessed? Amen. Amen. Sige po, let us give the best clap offering to our God. Yung pinakamalakas po na palakpak na karapat-dapat sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. You are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing up. Oh, turn it up, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, Of the broken chains, freedom doors are giving away. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it up. I am free. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up. turn it up. This sound of praise, Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Our praise goes up. Your rain comes down. Your rain comes down. Our praise goes up. our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. With shouts of praise. With shouts of praise. We celebrate. King of glory entering. You are riding on our praise. Oh Lord, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up And shout his name over all. Oh, turn it up, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name Over all.
tayo po ay dadako sa ating ikalawang bahagi ng ating worship and healing service, ang ating tithes and offering. So makibukas po kayo sa akin sa Acts 20 verse 35. Sabi dito, it is more blessed to give than to receive. Amen po ba? Amen. So mas maganda yung tayo magbigay kaysa yung tayo bibigyan. Parang ang Lord, pag tayo binigyan niya, tayo ay matutuwa. So vice versa din kay Lord, na tayo magbigay sa kanyang gawain para ito po ay may magamit sa kanyang bahay panambahan. Sapagkat sabi dito, giving frees us from greed and teaches us independent to God. So lahat ng pangangailangan natin, kailangan natin pong ipagkakatiwala sa Panginoon sapagkat lahat ng bagay po na meron tayo ay sa Kanya po pagmamayari. Then dito din nakikita ang bawat puso natin kung si Lord ang number one sa buhay natin. Si Lord ba number one sa buhay natin? Amen. Sapagkat ang buhay natin ay pagmamayari niya. Then sabi dito, tithes and offering are not a burden. Hindi po burden sa atin. Ito po ay privilege po sa atin na magbigay sa ating Panginoon. Nang lahat ng meron tayo ay pagmamayari po niya. Sapagkat sabi niya sa Philippians 4:19, ang sabi niya po dito, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So lahat ng pangangailangan natin, imimit ng Lord, anumang klaseng pangangailangan natin, siya lang po ang makakatulong at siya lang po ang makakasagot sa atin. So gusto ko lang i-share, ang tithes and offering po ay napakahalaga po sa bawat buhay natin. Kasi lahat ng pangangailangan natin, sasabihin pa lang natin, ipoprovide ni Lord. So gusto ko lang i-share nung last week, nangailangan po kami ng pera para sa pangpalit ng makina. So syempre ako, hindi ko alam kung saan kami kukuha kasi kulang na yung budget na hawak ko. Then bukas dapat darating yung makina. Pagdating ng hapon, so nag-provide ang Lord. So binigyan niya ko, kaya sabi ko, napakahalaga po ang tithes and offering sa gawain ng Panginoon na sa Kanya po natin i-entrust ang mga bagay. Kasi sasabihin pa lang natin, sasabitin pa lang ng ating bibig, ang pangangailangan natin ay naka-ready na ipagkakaloob niya po sa bawat isa sa atin. Kaya wag po tayong magsawa na magbigay sa gawain ng Panginoon sapagkat siksik-liglig umaapaw ang ibibigay niya po sa bawat isa sa atin. Alam ng Lord ang laman ng ating puso. So alam niya kung yung binibigay mo ay barya-barya lang sa Kanya. Alam niya rin kung ang binibigay mo sa Kanya ay galing sa puso mo na pagpasok mo pa lang dito sa church, nakahanda na yung para sa Kanya. So ganun din ang gagawin ng Lord sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy lang tayo na manampalataya at magtiwala na ang Diyos ang may-ari ng lahat sa mundo ito. Amen po ba? O ating itaas po ang ating ikaputhandog at ating pong ipanalangin. Heavenly Father, we praise your name, Lord. We glorify and magnify your name, Jesus. Ikaw po mga aming Diyos na tapat, Diyos na mapagmahal, Diyos naming noon, ngayon, magpakailanman. Lord, sa oras nito, Father God, dalangin ko po, Ama, na i-bless mo po, Lord, ang aming handog at ikaw po sa umagang ito, Father God. Dito lang po, Ama, ay magamit sa iyong bahay panambahan. Lord, we pray, O God, every situation ng iyong mga anak na nandito, Lord God. Dalangin ko po, Lord, kung anong pangangailangan ng bawat isa sa amin. Lord, we pray, grant it, O God, ang bawat desire ng kanilang mga puso, Father God. Lord, katagpuin mo ang bawat pangangailangan ng bawat isa na nandito, Father God. At sa lahat ng anak mo, Lord, na makapagbigay sa araw nito, Father God, dalangin po namin, Lord, na ibalik mo po sa kanila, O God, ng siksik-liglig na umaapaw na biyaya na nagmumula lamang sa iyo, Father God. At dalangin ko din po, Ama, sa lahat ng anak mo na naghahanap ng trabaho, O God. Dalangin ko po, Lord, grant the desire of their hearts, O God, na magkaroon po sila, O God, ng magandang trabaho na magmumula lamang sa iyo, O God. Patuloy, Lord, na i-bless mo po, Lord God, ang bawat hinahawakan ng aming mga kamay, Father God. I-bless mo po, Ama, ang bawat nilalakaran namin araw-araw. At patuloy, Lord, na manahan ka sa bawat buhay namin. Sapagkat habag at grasya mo lamang, O Diyos, ang pinangahawakan namin upang magkaroon, O God, ng masaganang buhay sa mundong ito,
Lord, we pray, bless the gift and the giver. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Sige po, malaya po natin ipagkaloob ng buong puso ang ating pong ikapot na handog. Praise the Lord. Isa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y darako sa maikling announcements. Yan po. Ang ating pong Sunday Worship and Healing Service every Sunday, 9 a.m. to 11 a.m. Let's invite our friends, our family. Each one reach ER5. Each one reach 5. Gawin po natin yun. Bitbitin po natin ang ating pong mga kaibigan dito po sa JIL and Rile. Attend po kayo ng ating pong sama-samang pananalangin every Friday, night of power, night of prayer. Ganap na alas 6 po ng gabi ang ating pong regular night of power. Yan. Hindi lang po pang workers yan, kundi para rin po sa atin lahat yan. Well, of course, for prayer and counseling, ayan po, you can approach Brother John, Pastor Pearl, anytime, any moment. May number din po si Pastor Pearl doon sa billboard, ay doon sa signage natin. Ano po? Water baptism, yan. Magpa-register po kayo kasi kokonti pa lang po yung nagpa-register. So, hindi pa natin may finalize yung time, yung day. Pwede naman natin i-set ng June bago mag-start ang classes siguro. So, dagdagan lang natin yung bilang ng mga nagpa-register na at pwede na natin i-finalize yung date ng ating pong water baptism. Salamat na marami. See you next Sunday, church. Ayan, may excite po tayo sa gagawin ng Lord ngayong week, the whole week. The Lord is good and the Lord is faithful. He will never leave us. He will never forsake us. The Lord is good. Amen. Isa po malakas na palakpak sa ating Panginoon. Tayo po tayo lahat and tayo po ay magtatapos sa isa pong panalangin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath and I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, thank you, Father. Truly, oh God, that you are good. Truly, God, that you are faithful. Not one of your promises failed us, oh Father. God, maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, oh God. And right now, Lord God, not unto us, but to you alone, O God, all the honor and glory of Father. To you alone, O God, all the glory, honor, and thanksgiving. God, salamat po, Ma, sa inyong anak na ginamit mo, O God, na magdala, O God, na iyong salita. Lord, patuloy mo, O God, na pagpalain ng kanyang buhay. Whatever the secret petitions of his heart, for his family, for his loved ones, oh God,
for the company, O God, na pinagkatiwala mo sa Kanya. Lord, I just pray, Lord, continue, O God, nakatagpuin mo, O God, the fervent petitions of His heart. Lord, in the name of your Son, Jesus. In the name of your Son, Jesus. Lord, kailanman, even during these times, O God, Lord, na nakakaranas ng oil crisis, O Father. God, alam ko, Lord, the company, O God, and the businesses of your people, O God, Lord, in the name of Jesus, na mga anak mo, Panginoon, they will continue to flourish. They will continue, O God, to flourish, Lord, because, Lord God, the prosperity of your people will not depend on the economy of this nation. The prosperity of your people will not depend on the common economy of this world. The prosperity of your people will depend on your mercy, love, and compassion. You are a faithful God. You are a faithful God. And Lord, as you have promised, you will supply all our needs in accordance with thy riches and glory in Christ Jesus. And God, as you have also promised, O God, that you wish above all things that thou shalt prosper, be in good health, as our souls prospereth. God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, I just also pray, O Lord God, continued good health, O God, for everyone. At Lord, in the name of your Son Jesus, for those, O God, who are encountering, O God, Lord, physical, O God, Lord God, na ang mga sakit, karamdaman po, Panginoon, O Father, just put your hands on the part of your body that needs healing. He is our Jehovah Rapha. He is the God who promised, I've taken upon myself your infirmities and bore your sicknesses and diseases. Lord, you are a promise-keeping God. And I claim, O God, these promises of yours, O God. As you have promised, those who believe in you, they will never be put to shame. Those who put their trust in you, they will not be disappointed. Lord, in the name of Jesus, I release healing for that part of body, for that body. Healing for that body. In Jesus' name. All kinds of sicknesses and diseases. In the name of Jesus. Be it the heart diseases, kidney diseases, even blood diseases. In the name of Jesus, gastrointestinal diseases, I decree and declare healing upon healing, miracles upon miracles, in Jesus' name. Kung gaano pinaranas sa akin yung miracle healing mo po, Panginoon, ganun din po, Panginoon, ang gagawin mo sa inyong anak. In the name of Jesus, in the name of Jesus, at sa membro ng kanilang pamilya, if anyone of their families, oh God, undergoing treatments, oh God, I decree and declare healing for them in Jesus' name, in Jesus' name. Maraming salamat. And Father God, I also pray for those who are looking for employment or for transfer, oh God, Lord, in this town. Lord, in the name of Jesus, Lord, ikaw po, God, ang nagmay-may-ari ng lahat. You have all the power and authority over this earth, oh Father. And Lord, let your favor and the favor of men be upon these people looking for transfer, desiring for transfer, desiring for employment, oh God, Lord. In the name of Jesus, grant that request in Jesus' name. For those, oh Father God, in the name of Jesus, oh Lord, encountering, oh God, financial difficulties, Lord, ikaw ang Diyos na mayaman. Lord, as you have promised, oh God, silver and gold is from you. Lord, command the blessings upon your people. Release, oh God, Lord, buksan mo ang durungawan ng langit, Panginoon, para sa inyong mga anak.